Hello, ako nga pala si Gian at kasama ko dito sina Nadine at si Nathan. At nandito kami para pag-usapan ang mga karaniwang misconceptions tungkol sa isa sa mga pinakasikat na supplements ngayon, ang creatine. Kahit baguhan ka man sa gym o seasoned athlete, malamang marami ka nang naririnig tungkol sa creatine. Pero, gaano nga ba ito katotoo? Tara, sabay-sabay natin alamin. Isa sa pinakamalaking maling paniniwala ay nakakasira daw ng kidney ang creatine. Totoo na nagpapataas ng creatinine levels ang creatine. Dahil ang creatine ay isang marker na ginagamit upang sukatin ang kidney function. Pero hindi ito ibig sabihin na sisira ang kidneys. Kung may pre-existing na problema ka sa kidneys, mas mabuting magpakonsulta muna sa doktor bago ka gumamit ng creatine. Pero sa karamihan, ligtas naman ito basta't ginagamit ng maayos. Isa pang maling paniniwala ay nakakataas daw ng blood pressure ang creatine. Pero, iba ang sinasabi ng siyensya. May mga pag-aaral na tumitingin ng epekto ng creatine sa mga health parameters, kabilang na ang blood pressure. Ang resulta, wala itong epekto sa ating BP. May mga ebidensya pa nga na nakatutulong ito sa ating puso. Pinapanatili nito ang energy levels na importante sa stability ng ating heart cells sa oras ng stress. May iba namang naniniwala na kailangan daw ang creatine loading phase. Pero sa totoo lang, hindi naman to kailangan. So ano nga ba ang creatine loading phase? So ang creatine loading phase, ito yung mabilis sa paglagay natin o pagpuno natin ng muscle creatine stores ng mga 5 to 7 days lang. Pero optional lang ito kasi kahit 3 to 5 grams lang per day, pareho lang ang epekto niya sa kung maglo-loading phase ka. So kung gusto mong iwasan yung mga side effects tulad ng discomfort sa stomach na at sa digestives, dapat hindi tayo maglo-loading phase dahil pareho lang ang epekto nito. Alam mo ba na ang most common side effect ng creatine supplements ay stomach discomfort? Bagamat kadalasang mild at dose-dependent lang ang mga side effects ng creatine, may mga bihirang pagkakataon na nagkakaroon ng seryosong komplikasyon. Isa sa mga example nito ay ang case ng isang 24-year-old na male bodybuilder na nagkaroon ng acute quadriceps compartment syndrome at rhabdomyolysis matapos gumamit ng creatine 5 times sa recommended dose sa loob na isang taon. Ano po yung pwede mong gawin para maiwasan to? Ang creatine, ligtas naman siya inumin kahit anong oras ng araw. Hindi mahalaga kung anong oras mo siya inumin, basta't ang importante, consistent ka sa araw-araw na pag-inom nito. Also, stick sa recommended dose para maiwasan mo yung side effects such as stomach discomfort. Yung loading phase naman ay hindi required at ito ay optional lamang. Huwag mong kakalimutan uminom ng maraming tubig kasi creatine pulls water into the muscle cells and that can increase the risk for dehydration. Lalo na kapag hindi ka masyadong umiinom ng tubig habang nag-exercise ka. Bagamat generally safe ang creatine para sa mga healthy na tao, may mga pagkakataon pa rin na kailangan magpakonsulta sa doktor. Kung ikaw ay may existing na liver or kidney conditions, buntis, nagpapasuso, o may iniinom na gamot na pwedeng makaapekto sa supplements, mas mabuting magpakonsulta muna sa doktor. Tandaan, iba-iba ang kalagayan pangangailangan ng bawat tao. Kaya kapag ikaw ay may duda, mas mabuti magtanong ka sa isang health professional. Kapag ikaw ay nakaramdam ng kahit anong GI discomfort, pwede mong bawasan ang dosage ng creatine o pwede mo siyang i-fully dissolve yung powder sa 500 ml ng tubig. Pero kung meron kang naramdaman na iba pang adverse effects, pwede mong itigil completely ang creatine. Kaya mo pa rin mag-progress kahit wala kang creatine. Siguraduhin unahin ang iyong kalusugan at i-manage at iwasan ang anumang panganib sa iyong kalusugan. Thank you for listening. For more information regarding creatine supplements, click here. Click here! Click here! Click here! Click here!